Sa madilim na bahagi ng Silangang Asya, may isang bansa na tila nakahiwalay sa modernong mundo. Isang lupain na binabalot ng misteryo, takot at matinding kontrol. Ito ang Democratic People's Republic of Korea o mas kilala bilang North Korea. Sa loob ng mga makakapal na pader ng propaganda at lihim ng Estado, namamayani ang isang pangalan, Kim Jong-un, ang pinakabatang pinuno ng isa sa mga pinakamatinding rehimeng autoritaryan sa kasaysayan ng daigdig. Ngunit sino nga ba si Kim Jong-un? Paano siya umakyat sa kapangyarihan? At paano niya napanatili ang kontrol sa isang bansang hiwalay sa halos lahat ng impluensya ng labas na mundo? Ito ang kwento ng kapangyarihan, takot at pamana ng isang dinastiyang nagsimula sa dugo, ideolohiya at katapatan, ang Kim Dynasty ng Hilagang Korea. Ang dinastiya ng Kim, ang pundasyon ng isang rehimen. Upang maunawaan si Kim Jong-un, kailangan muna nating bumalik sa simula kay Kim Il-sung, ang ama ng Hilagang Korea. Noong matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, hinati ng mga superpower ang Korea sa dalawang bahagi. Ang Hilaga na nasa ilalim sa impluensya ng Unyong Sobyet at ang Timog na sinuportahan ng Estados Unidos. Mula sa pagkakahating iyon, umusbong ang Democratic People's Republic of Korea noong 1948 sa pamumuno ni Kim Il-sung. Siya ay isang gerilyang lumaban sa mga Hapones at ginamit niya ang imaheng ito upang magtatag ng isang rehimeng komunista na nakasentro sa ideolohiya ng Juche, isang doktrina ng sariling kakayahan, kasarinlan at lubos na katapatan sa lider. Mula noon, ang pamilya Kim ay naging parang banal na dinastiya sa mata ng Estado. Nang mamatay si Kim Il-sung noong 1994, ipinasa niya ang kapangyarihan sa kanyang anak na si Kim Jong-il, isang hakbang na bihirang-bihira sa mga komunistang Estado. At noong 2011, matapos ang mahigit 2 dekada ng pamumuno ni Kim Jong-il, muling ipinasa ang trono. Ngunit sa pagkakataong ito sa pinakabatang anak niya, isang batang halos walang karanasan sa politika, ngunit may dalang pangalan na nagmula sa alamat ng kanilang dinastiya, Kim Jong-un. Ang misteryosong pagkabata ni Kim Jong-un, kaunting impormasyon lamang ang nalalaman tungkol sa kabataan ni Kim Jong-un. Ipinanganak siya noong 1983 o 1984, ang eksaktong petsa ay hindi malinaw dahil mismong estado ng Hilagang Korea ang nagtatago ng mga detalye. Lumaki siya sa luho, ngunit sa loob ng isang lipunan na walang puwang para sa ordinaryong kalayaan. Ipinadala siya sa Switzerland noong dekada 90 sa ilalim ng alias na Pak-un. Dito, nag-aral siya sa isang paaralang Swiss na eksklusibo para sa mga anak ng diplomat at mayayamang pamilya. Sa mga ulat ng kanyang dating kaklase, inilarawan siya bilang tahimik, mahiyain, ngunit may kakaibang pagkahumaling sa basketball, lalo na sa NBA at sa kanyang idolo, si Michael Jordan. Sa kabila ng marangyang buhay sa Europa, malinaw na ang kanyang pagkakakilanlan ay nanatiling nakatali sa mahigpit na pamumuno ng kanyang ama. Ang edukasyong natanggap niya ay hindi para maging malaya, kundi upang matutunan kung paano maghari. Pagbalik niya sa Pyongyang, sinimulan na ang matinding pagsasanay sa politika at militar. Sa murang edad, sinanay siya sa pamumuno, ideolohiya at disiplina, mga katangiang kailangang taglay ng susunod na Supreme Leader. Ang pag-akyat sa kapangyarihan noong Setyembre 2010, unang lumabas sa publiko ang pangalan ni Kim Jong-un nang itinalaga siya bilang 4-star General at Vice Chairman ng Central Military Commission ng Workers' Party of Korea. Ang hakbang na ito ay malinaw na senyales ng pagpapamana ng kapangyarihan. Ngunit marami ang nagduda paano magagampanan ng isang binata ang papel ng leader sa bansang puno ng veteranong general at mga tagapagtanggol ng matandang rehimeng itinayo ng kanyang lolo. Nang pumanaw si Kim Jong-il noong Desyembre 2011, mabilis na lumipat ang atensyon sa batang Kim Jong-un. Sa libing ng kanyang ama, siya ay nakitang nakatayo sa unahan, tahimik, ngunit mariin ang ekspresyon. Sa mga susunod na araw, opisyal siyang idineklara bilang Great Successor. Ang mundo ay nagulat. Ngunit sa loob ng Hilagang Korea, walang pag-aalinlangan. Ang propaganda ay gumulong na parang ipuipo ipininta si Kim Jong-un bilang tagapagmana ng revolusyon, tagapagpatuloy ng Juche at anak ng langit na may banal na karapatang mamuno. Ang konsolidasyon ng kapangyarihan. Ngunit ang pamumuno ay hindi basta-basta ipinapasa. Ito ay kailangang ipaglaban. Sa unang mga taon ng kanyang pamumuno, ginamit ni Kim Jong-un ang marahas at sistematikong paraan upang linisin ang sinumang posibleng maging banta. Isa sa mga pinakakilalang insidente ay ang pagpatay kay Jang Song-thaek, tiyuhin ni Kim Jong-un at isa sa pinakamakapangyarihang tao sa gobyerno. Si Jang ay binitay noong 2013 matapos akusahan ng pagtataksil. Ang mensahe ay malinaw, walang sinuman kahit kamag-anak ang ligtas sa kapangyarihan ng Supreme Leader. Kasabay nito, pinatibay ni Kim Jong-un ang kontrol sa militar at ekonomiya. Ipinagpatuloy niya ang Pyongyang Policy, isang patakarang nagsusulong ng sabay na pagunlad ng ekonomiya at sandatahang nuklear. Sa madaling salita, habang gutom ang mga mamamayan, patuloy namang pinalalakas ng rehimen ang kanilang mga armas. Ang bansa ng lihim at takot sa ilalim ng pamumuno ni Kim Jong-un na natiling sarado ang Hilagang Korea sa mata ng mundo. Ang mga mamamayan ay walang akses sa internet, walang kalayaan sa pamamahayag,
at walang karapatang pumili ng kanilang mga pinuno. Ang bawat tahanan ay may nakasabit na larawan ng mga Kim, mula kay Kim Il-sung, Kim Jong-il hanggang kay Kim Jong-un. Ang pag-aalis o hindi paggalang sa mga imaheng ito ay maaring magdulot ng parusa o minsan kamatayan. Ang sistema ay nakabatay sa matinding pagmamanman. Ang Ministry of State Security ay mahigpit na nagbabantay sa bawat kilos ng mamamayan. Ang mga bata ay tinuturuan sa murang edad na sambahin ang pamilya Kim at ituring ang kanilang bansa bilang pinakamataas sa lahat. Sa likod ng mga propaganda video at parada, nananatiling nakatago ang matinding kahirapan. Ang mga ulat ng defectors, mga tumatakas na mamamayan ay nagpapakita ng gutom sa pilitang paggawa at mga prison camps kung saan ipinapadala ang mga itinuturing na kaaway ng Estado. Ang laban para sa nuklear na kapangyarihan, isa sa mga pinakamalaking bahagi ng pamumuno ni Kim Jong-un ay ang kanyang obsesyon sa mga sandatang nuklear. Simula 2012, sunod-sunod ang isinagawang missile tests at nuclear detonations. Sa bawat tagumpay ng kanilang mga eksperimento, ipinapahayag ng Estado na sila'y handa ng ipagtanggol ang revolusyon laban sa imperialismo. Ngunit para sa pandaigdigang komunidad, ito ay malinaw na banta. Ang mga bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at South Korea ay nagpatupad ng mas mahigpit na sanctions, mga parusang ekonomiko na lalong nagpahirap sa ordinaryong mamamayan. Sa kabila nito, ginamit ni Kim Jong-un ang krisis bilang sandata ng propaganda. Ipinakita niya ang imahe ng isang leader na hindi natitinag, handang harapin ng buong mundo upang ipagtanggol ang kanyang bansa. Noong 2017, inangkin ng Hilagang Korea na matagumpay silang nakabuo ng hydrogen bomb at Intercontinental Ballistic Missile, ICBM, na kayang tumama hanggang Amerika. Muli, nagulat ang mundo. 7-2. Ang diplomasyang may halong dula, noong 2018, isang kakaibang kabanata ang nabuksan. Matapos ang taon-taong tensyon at palitan ng banta, biglang lumambot ang tono ni Kim Jong-un. Nakipagkita siya sa Pangulong Moon Jae-in ng South Korea at sa unang pagkakataon sa kasaysayan, tumawid siya sa demilitarized zone upang makipagkamay. Ngunit higit sa lahat, noong Hunyo 2018, naganap ang makasaysayang pagpupulong sa pagitan ni Kim Jong-un at Donald Trump sa Singapore. Ito ang unang beses na nakipagkita ang isang nakaupong Pangulo ng Amerika sa pinuno ng Hilagang Korea. Sa mga larawang kumalat sa mundo, makikita si Kim Jong-un na nakangiti, nakasuot ng itim na Mao suit habang nakikipagkamay kay Trump. Isang imahe na nagbigay sa kanya ng lehitimong presensya sa pandaigdigang entablado. Ngunit sa kabila ng mga larawan at pahayag ng kapayapaan, hindi nagbago ang pundasyon ng rehimen. Patuloy ang paggawa ng sandatang nuklear at nanatiling sarado ang bansa. Ang diplomasya ay nagsilbi lamang bilang pansamantalang tabing para sa pagpapatuloy ng kontrol at militarisasyon. Ang propaganda at imahe, isa sa mga pangunahing sandata ni Kim Jong-un ay ang imahe. Sa bawat public appearance, maingat na pinaplano ng Estado ang bawat detalye mula sa ngiti niya hanggang sa kulay ng kanyang kotse. Ang mga mamamayan ay kailangang magpakita ng sukdulang paggalang. Ang mga opisyal ay kailangang tumawa kapag siya'y tumawa at umiyak kapag siya'y malungkot. Ang state media ay patuloy na naglalabas ng mga dokumentaryo na nagpapakita sa kanya bilang ama ng bayan, henyo ng militar, at tagapagligtas ng daigdig. Kahit ang kanyang asawa, si Ri Sol-ju, ay ginagamit bilang simbolo ng modernong imahe, isang pagpapakitang ang Hilagang Korea ay hindi ganoon kaprimitibo gaya ng iniisip ng mundo. Ngunit sa likod ng ngiti at kamera, nananatiling walang tunay na pagbabago sa sistema. Ang panloob na laban, kalusugan at autoridad. Habang lumilipas ang mga taon, lumabas din ang mga ulat tungkol sa kalusugan ni Kim Jong-un. Noong 2020, kumalat ang balitang siya ay posibleng namatay o nasa kritikal na kalagayan matapos hindi makita sa publiko ng ilang linggo. Ngunit makalipas ang ilang panahon, muling lumitaw ang kanyang mga larawan, tila malakas at masigla, isang patunay sa kahusayan ng rehimen sa pagtatago ng katotohanan. Ang ganitong kawalan ng impormasyon ay sadyang bahagi ng sistema. Ang kawalan ng transparency ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Sa kawalang alam ng mga mamamayan, nananatili siyang parang Diyos, isang nilalang na hindi maaaring mamatay, hindi nagkakasakit at laging tama. Ang kultura ng katapatan at takot, isa sa mga pinakamalakas na haligi ng rehimen ay ang konsepto ng Songbun, isang sistemang panlipunan na nakabatay sa katapatan ng pamilya sa revolusyon. Kung ang iyong ninuno ay lumaban kasama ni Kim Il-sung, mas mataas ang iyong Songbun. Ngunit kung ang iyong pamilya ay may kasaysayan ng pagtutol, maaari kang mabura sa lipunan. Ang sistemang ito ay lumilikha ng generasyon ng takot at kontrol. Ang mga bata ay tinuturuan mula pagkabata na mahalin si Kim Jong-un higit sa kanilang sariling magulang. Ang kinabukasan ng Hilagang Korea, ngayon, sa gitna ng mga pagbabago sa pandaigdigang politika, nananatiling palaisipan ang kinabukasan ng Hilagang Korea. Sa loob, matatag pa rin ang rehimen. Ngunit sa labas, patuloy ang presyon mula sa mga bansa sa kanluran. Ang mga tanong ay patuloy na bumabalot. Hanggang kailan kayang kontrolin ni Kim Jong-un ang kanyang bayan sa pamamagitan ng takot? May posibilidad ba ng pagbubukas ng bansa sa modernong mundo? O mananatili ba itong isang nakapirming imahe ng nakaraan? Isang bansang hindi lumilipas sa panahon? Ang kasaysayan ng mga diktador ay laging nauuwi sa parehong tanong.
Kapag nawala ang takot, ano ang natitira sa kanilang kapangyarihan? Pangwakas, ang imahe ng isang tao sa likod ng rehimen sa dulo, si Kim Jong-un ay nananatiling misteryo. Isang batang ipinanganak sa luho, pinalaki sa takot, at inilagay sa trono ng isang sistemang hindi niya pinili ngunit kailangan niyang panatilihin. Maaaring sa loob ng kanyang isipan, alam niyang ang kapangyarihang hawak niya ay kasing fragile ng imaheng itinayo ng kanyang pamilya. Ngunit sa ngayon, siya ang simbolo ng isang bansang hindi natutulog, isang lupain ng lihim, disiplina at hindi matitinag na katapatan sa isang ideolohiya na pilit lumalaban sa agos ng modernong mundo. Sa gitna ng lahat, nananatiling totoo ang isang bagay. Sa bawat henerasyon ng Kim, iisa lamang ang turo. Ang kapangyarihan ay hindi basta isinusuko kundi ipinaglalaban hanggang sa huling hininga.